Mahilig ka rin bang magkape? Umaga, tanghali at gabi? Kung gayon, ay isa ka ngang certified coffee lover. Ngunit nasubukan mo na rin ba ang kape na buhat nga sa sinunog na bigas, ang sara-sara o ang tinatawag na rice coffee? Batid mo ba na hindi tulad ng pangkaraniwang kape na gusto mo, ito pala ang uri ng kape na madali lang itimpla ay nag-uumapaw pa pala sa mga sustansya. Kaya halika at alamin ang mga dulot nitong sustansya sa kalusugan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga mabuting epekto sa kalusugan ng tao ng pagkonsumo natin ng kape mula sa sinunog na bigas o ang rice coffee. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. At ang videong ito ay inihatid sa inyo ng ang rice coffee o sara-sara o kaping bigas ay tinatawag ding kape ng mahihirap. Subalit mayaman naman ito sa mga nutrisyon na kailangan natin. Ito ay isang mainam na alternatibo sa kape na kadalasang iniinom nga natin. Kaya kung umiiwas ka sa caffeine, ito ang kape na para sa iyo. Napakayaman ito sa antioxidants, gluten-free at purely organic. Magsangad ka lamang o kaya ay magsunog ng bigas, lagyan ng mainit na tubig at asukal na pampalasa, ay matitikman mo na nga ang malinamnam na lasa ng kapeng bigas o ng sara-sara. Ang inuming ito ay nakasanayan na gawing substitute sa kape ng mga tao sa Asia, lalo na nga sa Japan at dito rin sa atin sa Pilipinas. At dahil marami ang naglalabasang mga karamdaman ngayon na kaugnay ng labis na pagkakape, at kung hindi mo nga talaga ito maiwasan, bakit hindi naman ito o ang kape na buhat sa sinangad na bigas ang iyong subukan? Narito ang 10 benepisyo sa katawan ng pag-inom ng rice coffee. Number 1. Isang mahusay na source ng antioxidant ang kapeng sara-sara o ang kapeng bigas. Number 2. Ang kapeng ito rin ay mayaman sa pectic acid na makatutulong upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng colon cancer. Number 3. Isa rin itong mainam na detoxifier at nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. Number 4. Kaugnay nito ay naglilinis din ito ng ating dugo upang maiwasan ang maruming dugo na simula pa nga ng iba pang mga sakit at komplikasyon sa ating kalusugan. Number 5. At dahil wala itong caffeine, ay madali ka ring makatutulog sa gabi kahit uminom ka pa nga nito ng hating gabi. Number 6. At kung kayo naman ay nagda-diet, talo pa nga nito ang pagkain mo ng brown rice dahil sa mga benepisyo nitong dala. Number 7. Mababa rin sa calorie ang kapeng bigas, kaya hindi ka tataba kahit mahilig ka rito. Number 8. Wala ring substance na carcinogen ang kaping bigas na kadalasang dahilan ng mga cancer cell o pagkakaroon ng cancer. Number 9. 100% na pure o puro ang kaping ito at napakahusay na isama sa anumang diet na ginagawa mo sa araw-araw. At ang panghuli, number 10. Napakasarap ng kaping bigas, lalo na nga kung ikaw ay nasa probinsya. Homemade na, ikaw ang gumawa at napakasustansya pa. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Ano ang masasabi mo sa lasa nito? At ngayon ay alam mo na rin ang mga sustansyang hatid nito.
Nakakita ka na ba ng gumamela o tropical hibiscus sa Ingles? Isang klase ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga malo o Malvaceae na binubuo nga ng humigit sa 679 na klase o species. Subalit maliban sa paborito itong laruan ng mga kabataan at ginagawang pantapal sa mga pizza, alam mo ba na napakarami nitong gamit na maaaring hindi mo pa nga inakala? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang marami pang tulong at pakinabang ng halamang gumamela at kung saan-saan mo pa nga ba ito maaaring magamit. Ang gumamela o hibiscus ay kilala rin sa iba pang katawagan gaya ng hardy hibiscus, rose of Sharon, rose mallow at tropical hibiscus. Madali lamang patubuin o itanim ang gumamela, isang klase ng evergreen na halaman na mayroong mga makikintab na dahon at malalapad na makukulay na bulaklak. Isang uri ng ornamental na halaman ang hibiscus, kaya naman madalas nga itong itanim sa bakuran. Ang mga bulaklak nitong mayroong kadalasang 5 hanggang 7 talulot ay mayroong mga kulay na minsan ay dilaw, orange, puti, purple, pink at kadalasan nga ay kulay pula. Batin nyo ba na pampaswerte rin ang bulaklak na ito at mainam lalo na nga sa pag-ibig? Sapagkat ang mga bulaklak nitong dilaw ay simbolo ng kaligayahan at good luck, samantalang pagmamahal naman sa kulay nitong pula at pakikipagkaibigan sa kulay nitong rosas. Ngunit saan-saan mo nga ba maaari pang magamit ang gumamela? Ang halos lahat na bahagi ng halamang ito ay tradisyonal na ginagamit sa panggagamot. Ang taglay nitong demulcent o nakare-relax at astringent properties ay napakainam na sangkap at gamit na panglunas sa mga kondisyon katulad ng cancer, gallbladder attacks, low blood pressure, sugat sa balat, at gamot din sa mayroong mga ubo. Maaari mong gawing tsaa ang pinatuyong bulaklak ng gumamela o hibiscus na mainam nga sa mayroong mga bronchitis, ubo, lagnat, dysenteria, UTI, pagtatae, at high blood pressure. Samantalang ang dinurog naman itong bulaklak ay maaari mong itapal sa pigsa, sa mga pamamaga, beke at sakit sa ulo. At batid mo ba na maaari mo rin palang kainin ang bulaklak nito hilaw man o luto? At maging ang batang dahon nito ay maaari mo ring gulayin at gawing substitute para sa spinach, sapagkat ito ay mayaman sa phosphorus, iron, thiamine, niacin, calcium at ascorbic acid. Ang gumamela rin ay hindi nakalalason, sapagkat ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa University of Arkansas, ito ay nagtataglay ng toxicity category number 4, na ang ibig sabihin ay ligtas ito para sa mga tao. Kaya naman napakahusay talaga ng gumamela o ng hibiscus. Mainam ng halamang ornamental ay marami pang benepisyong medikal. Kaya kung sa susunod na makakita ka nito, ay huwag mo na itong basta-basta putulin. Ikaw, sa inyong lugar, ano ang tawag sa bulaklak na ito? At saan-saan mo pa nga ba ito kadalasang ginagamit? Kumakain ka ba ng prutas na avocado? Masarap ba? Ang mga buto ng avocado, nakatikim ka na rin ba? Maaaring matatawa ka nga, subalit alam mo ba na higit sa laman ng prutas na avocado, ang mga buto pala nito ay higit pang mas masustansya. Pero kadalasan ay itinatapon pa. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng mga buto ng avocado para sa mayroong diabetes
mataas ng cholesterol level, mayroong problema sa bato, at marami pang iba. Dahil next time, bago mo itapon ang mga buto ng avocado, ay baka magdalawang isip ka na. Ang avocado o Persea americana ay isang klase ng punong prutas sa pamilya ng mga laurel o Lauriaceae. Native ito sa Amerika at Mesoamerica at nakilala o nadiskubre mga 5,000 taon na ang nakararaan. Minsan tinatawag din itong alligator pear o avocado pear. Masarap ang prutas na avocado at napakarami ring mga benepisyo. Subalit ang mga malalaki nitong buto ang ating pag-uusapan. Ang buto ng avocado ay mapait kung inyong lalasahan. Kaya naman kadalasan ay itinatapon na lamang. Subalit sa panahon ngayon na marami ng mga karamdaman ang natutuklasan at mga karamdamang laging pinoproblema, ang mga organikong solusyon ay mas mainam na pagpipilian. Batid mo ba na ang mga itinatapon mong buto ng avocado ay napakasustansya pala? Ito ay nag-uumapaw sa mga tannins, flavonoids at mga phenolic compounds na maraming benepisyo para sa kalusugan natin. Una, ito ay mainam pala sa pagpapababa ng blood pressure level. Sa bansang Nigeria nga, ito ay kanilang ginagamit na panlunas sa pareho ding kondisyon. Ang glycosides na meron sa avocado seeds ay pumoprotekta sa mga ugat o daluyan ng dugo na dulot ng mataas na blood sugar. Napakainam din ito sa mayroong diabetes. Ang mga vitamina at mga mineral na nasa avocado seeds ay hindi lamang nakapagpapanatili ng maayos na daloy o daluyan ng dugo, kundi mabuti rin sa mayroong diabetes. Ang mga healthy fats ding tinataglay ng mga buto ng avocado ay nagpapanatili ng normal o mababang cholesterol level. Ang antioxidants naman na meron din sa buto ng avocado ay mahusay sa kalusugan ng ating bato at upang malabanan ang mga oxidative damage nito. Isa ring natural remedy ang buto ng avocado para sa mayroong diarrhea, dysenteria at bulati sa tiyan. Ang maganda at makinis na balat ay maa-achieve din sa tulong ng buto ng avocado at malalabanan pa nga ang pagkakaroon ng cancer. Subalit papaano nga ba gagamitin ang mga butong ito ng avocado? Una, hugasan ang natirang buto ng avocado. Pakuluan ito sa 1 litrong tubig sa loob ng 5 hanggang 8 minuto. Pagkatapos ay hanguin ito. Alisin ang unang balat o parang papel nitong balat, saka gaggarin. Muli itong pakuluan sa loob ng 5 pang minuto at saka salain. Meron ka ng avocado seed tea na maaaring dagdagan ng honey bilang pampalasa. Subalit hindi ito inirekomenda sa mga bata, sa mga buntis o sa mga nagpapagatas na ina, at huwag din naman ang labis-labis na pagkonsumo nito. Hanggat maaari ay kumonsulta muna sa inyong doktor. Maaari mo din namang patuyuin ang mga buto nito at saka durugin o kaya ay gawing powder. Sadyang marami pa talagang mga likha ang Diyos sa ating kapaligiran na hindi pa nga lubhang natutuklasan ang mga pakinabang. Libreng makukuha at minsan ay itinatapon lamang, subalit napakarami palang pagkakagamitan. Ikaw, mataas ba ang inyong cholesterol level o mayroon ka ngang diabetes? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo,
ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.